Bakit ang Espiritu ay dumating noong Pentecost? Acts chapter 2 verse 1 to 4. Ang pagdating ng Espiritu Santo noong Pentecost ay hindi basta-basta lang nangyari. Ito ay katuparan ng pangako ni Jesus sa kanyang mga alagad na hindi niya sila iiwan mag-isa, kundi bibigyan sila ng kapangyarihan mula sa itaas. Sa araw na yun, habang sama-sama silang nananalangin, biglang dumating yung Espiritu na parang malakas na hangin at lumitaw ang mga tila bilang apoy sa kanilang mga ulo. Napuspos sila ng Espiritu at nakapagsalita ng iba't ibang wika. Hindi lang ito isang himala, kundi malimang na pahiwatig na simula na ng isang bagong mundo. Ang gawain ng Diyos sa lahat ng tao, hindi sa limitado sa iisang lahi o lugar. Dumating ang Espiritu sa tamang panahon sa araw ng Pentecost, kung kailan maraming tao mula sa iba't ibang bansa ang nasa Jerusalem. Doon ipinakita ng Diyos na ang mabuting balita ay para sa lahat, at ang kapangyarihan ng Espiritu ay kayang abutin ang bawat wika, bawat kultura at bawat puso. Ang layunin ng Espiritu ay hindi lang para sa kabighanian, kundi upang bigyang tapang ang mga alagad na maging saksi ni Kristo sa buong mundo. Hanggang ngayon, ang parehong Espiritu ang nagbibigay lakas, karunungan at pag-ibig sa mga mananampalataya. Pinapaalala niya sa atin na hindi tayo nag-iisa sa ating pananampalataya. Kasama natin ng Diyos mismo. Live a clean life as God's spiritual house. Mamuhay tayo ng malinis at marangal dahil tayo mismo ang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Hindi na templo na gawa sa bato ang tinirahan ng Diyos, kundi ang puso ng bawat mananampalataya. Kaya't nararapat lamang na pangalagaan natin ang ating isipan, salita at gawa na maging dapat sa presensya ng banal na Espiritu. Ang malinis na pamumuhay ay hindi para sa pagpapakitang tao, kundi tugon ng pag-ibig at pasasalamat sa Diyos na nananahan sa atin sa araw-araw. Piliin natin mamuhay sa kabanalan, hindi sa sariling lakas, kundi sa biyaya ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kakayahang magbago. Tayo itinayong buhay na templo. Na templo, kaya ipakita natin sa mundo kung sino ang Diyos na naninirahan sa atin.